Na madalas na pagulan sa hapon o gabi sa iba't ibang lugar sa bansa. Ganito rin kaya magiging panahon natin ngayong weekend. Uy, may mga thunderstorm. Ingat po tayo. Maya-maya po may mga kulog, mga pagkidlat. May magpipinsan yata sa Bulacan ba yon? Nangyari? Tinamaan ng kidlat, patay. Sus, bida. Mga bata, no? Alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Lori, magandang umaga. Magandang umaga din sir sa mga kababayan po natin. Ano ba ito nangyari sa atin? Thunderstorm? Halos araw-araw na lang ito, Lori? Yes po sir, common siya or usual po siya at this time of the year dahil nasa tag-ulan season na po tayo. So, asahan madalas na po talaga yung mga thunderstorm, may mga pagkidlat pagtulog sa hapon at gabi. At sa ngayon, dahil nga sa habagat, asahan pa rin natin ang ulan o yung mga light to moderate lang lugar sa bansa, particular ho dito sa Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at maging dito sa Metro Manila, posible po yung mga pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Kaya, is natin sa mga kababayan natin, saan man ang ating lakad sa araw na ito, huwag kong kalimutang magdala ng payong, ingat po tayo sa hazard ng mga thunderstorms tulad ng pagkidlat. Okay. Tapos na ba ang El Nino? Yes po. Tapos na. Ngayong araw na ito wala ng El Nino. Pero Yes. meron pa rin ba tayong mararanasang mga heat index na yan? Aabot ng 42 degrees Celsius, damang init? Opo. Actually, isa po yun sa mga nilagay natin sa statement na kahit natapos na po yung El Nino, yung kanyang epekto ng impact ay kahit papano may lag pa ng kaunti. So yung mga warmer than usual na surface temperature, posible pa rin maranasan sa ibang areas. Okay. So asahan natin ngayong weekend, usually kasi dito, Lori, bandang hapon gabi, umuulan na talaga. So araw-araw na itong maulan, nakakaranas tayo ng mga thunderstorm every day sa hapon? Hindi man tayo everyday na ulanin kasi kahit paano meron pa rin po tayong monsoon break, hinang southwest monsoon o habagat. So ibig sabihin medyo kumakalma yung mga pag-ulan. Pero dahil nga sa instability ng atmosphere, mainit sa umaga at tanghali, pagdating ng hapon at gabi, mataas yung chance ng mga pag-occur o experience natin ng thunderstorm. Wala naman tayong nakitang posibleng maging bagyo na nasa labas ng PAR ng Pilipinas? Sa ngayon po wala naman sir. Okay. So far. Alright. Ano ang abiso mo na lang, Lori, sa mga magulang? Lalong-lalo na dyan sa area po sa labas ng Metro Manila, kapag thunderstorm, may tinamaan yata, may namatay na mga bata sa Bulacan, tinamaan ng kidlat, naliligo sa ulan o naligo sa ulan? Yes po, actually sir, patuloy yung paalala sa mga kababayan natin na kapag may thunderstorm, isa po sa mga hazards niyan na dala, bukod sa yung ulan, moderate to heavy rains, is yung pagkidlat. At yung pagkidlat, unfortunately, hindi po natin mapepredict kung saan po ito tatama, kung anong oras po ito tatama. And ang problema po, po tayo, pag may thunderstorm, hindi po tayo safe sa kidlat, especially sa kidlat. So ang ating advice, iwasan po na lalo na kapag medyo malala yung thunderstorm na nararanasan sa isang lugar, iwasan po munang lumabas or maligo sa ulan. Dahil lalo na kapag medyo patag yung lugar, tapos may ilang mga objects lang na matataas, tapos tumabi tayo doon, mataas yung chance po na ma-hit tayo ng lightning o ng kidlat. Okay. Ang ating advice lagi, pag may thunderstorm, pag may mga kidlat, ay pumasok sa bahay hanggat maaari po at sa building. Kung naabutan naman sa labas, wag ho tayong sumilong sa mga matataas. No? Kasi nga, mas likely na matamaan tayo. Sumilong po tayo sa matataas na puno or kung siya lang yung mataas na lugar. Kasi ang kidlat parang humahanap yan ng shortcut kung saan ay doon siya tatama. Yung pinakamabilis, pinakamataas na object na nakikita. Okay. Thank you. Thank you, Lori De La Cruz ng Pag-asa. Thank you. Wala naman.